Ating babasahin ang verses 1 hanggang 20. Ezekiel chapter 33, verses 1 to 20. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, Anak ng tao, magsalita ka sa iyong mga kababayan at sabihin mo sa kanila, kapag aking dinala ang tabak sa lupain, ang taong bayan ng lupain ay kumuha ng isang lalaki sa gitna nila bilang bantay nila. Kung makita ng bantay na dumarating ang tabak sa lupain at kanyang hipa ng trumpeta at bigyan ng babala ang taong bayan, sino man makarinig ng tunog ng trumpeta at hindi pinansin ang babala at ang tabak ay dumating at mapatay siya, ang kanyang dugo ay mapapa sa kanyang sariling ulo. Narinig niya ang tunog ng trumpeta at hindi niya pinansin, ang kanyang dugo ay sasaka niya. Ngunit kung kanyang pinansin, ay nailigtas sana niya ang kanyang buhay. Ngunit kung makita ng bantay na dumarating ang tabak at hindi humihip ng trumpeta, at ang taong bayan ay hindi nabigyan ng babala, at ang tabak ay dumating at pinatay ang sino man sa kanila, ang taong iyon ay kinuha sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay sisingilin ko sa kamay ng bantay. Kaya ikaw, anak ng tao, inilagay kitang bantay sa sambahayan ni Israel. Tuwing maririnig mo ang salita mula sa aking bibig, bigyan mo sila ng babala mula sa akin. Kapag aking sinabi sa masama, O masamang tao, ikaw ay tiyak na mamamatay, at ikaw ay hindi nagsalita upang bigyang babala ang masama sa kanyang lakad, ang masamang iyon ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay sisingilin ko sa iyong kamay. Ngunit kung iyong bigyan ng babala ang masama upang tumalikod sa kanyang lakad at hindi siya tumalikod sa kanyang lakad, mamamatay siya sa kanyang kasamaan. Ngunit iniligtas mo ang iyong buhay. Ikaw, anak ng tao, sabihin mo sa sambahayan ni Israel, ganito ang iyong sinabi, ang aming mga pagsuway at mga kasalanan ay nasa amin, at nanghihina kami dahil sa mga ito. Paano nga kami ay mabubuhay? Ito ang ating susing talata, verse 11. Sabihin mo sa kanila kung paanong buhay ako. Sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mamamatay, o sambahayan ni Israel? At ikaw, anak ng tao, sabihin mo sa iyong bayan, ang pagiging matuwid ng taong matuwid ay hindi makapagliligtas sa kanya sa araw ng kanyang pagsuway. At tungkol sa kasamaan ng taong masama, hindi siya mabubuhal sa pamamagitan niyon kapag siya'y tumalikod sa kanyang kasamaan. At ang matuwid ay hindi mabubuhay sa kanyang pagiging matuwid kapag siya'y nagkakasala. Bagaman aking sinabi sa matuwid na siya'y tiyak na mabubuhay, gayunmay kung siya'y nagtitiwala sa kanyang pagiging matuwid at gumawa ng kasamaan, anuman sa kanyang matutuwid na gawa ay hindi aalalahanin, kundi sa kasamaan na kanyang nagawa ay mamamatay siya. Ngunit, bagaman aking sinabi sa masama, ikaw ay tiyak na mamamatay. Ngunit kung iwan niya ang kanyang kasalanan at gawin ang ayon sa katarungan at katwiran, kung isauli ng masama ang sangla, ibalik ang kinuha sa pagnanakaw, at lumakad sa tuntunin ng buhay, na di gumagawa ng kasamaan, siya'y tiyak na mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. Wala sa alinman sa mga kasalanan na kanyang nagawa ang aalalahanin laban sa kanya.
kanyang ginawa ang ayon sa katarungan at katwiran. Siya'y tiyak na mabubuhay. Gayon may sinasabi ng iyong bayan, ang daan ng Panginoon ay hindi makatarungan, gayong ang kanilang daan ang hindi makatarungan. Kapag iniwan ng matuwid ang kanyang pagiging matuwid at gumawa ng kasamaan, kanyang ikamamatay iyon. Kung tumalikod ang masama sa kanyang kasamaan at gawin ang ayon sa katarungan at katwiran, kanyang ikabubuhay iyon. Gayon may inyong sinasabi, ang daan ng Panginoon ay hindi makatarungan. O sambahayan ni Israel, aking hahatulan ang bawat isa sa inyo ayon sa kanyang mga lakad. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, sa talatang 10, ang konteksto ay mayroong pagrereklamo ang bayan ng Diyos, ang Israel. Sabi nila, ang aming mga pagsuway at mga kasalanan ay nasa amin. At nanghihina kami dahil sa mga ito. Paano nga kaming mabubuhay? Ang tanong na, may pag-asa ba ang mga makasalanan na nagkasala sa isang banal na Diyos? At dito'y mulat sila sa kanilang mga kasalanan. At iniisip nila na sila ay karapat-dapat sa paghatol at kamatayan dahil sa kanilang mga paglabag. At wala silang nakitang daan upang makatakas. Wala silang nakitang paraan kung paano sila makakaligtas. Ngayon, sinabi ng Diyos kay Ezekiel na siya ay magiging bantay o tagapagbantay para sa Israel. Siya ang tanging bantay laban sa pagsalakay. At dito'y ramdam ni Ezekiel ang napakalaking responsibilidad na kaniyang sasabihin sa kaniyang mga kababayan sa kung ano ang ginagawa ng Diyos. At ang gagawin niya ay magbibigay siya ng babala o warning tungkol sa paparating na kahatulan o paghatol sa kanila sa bayan ng Diyos na paghatol. At kung siya'y mabibigo sa kanyang tungkulin, anong mangyayari sa mga tao? Ang mga tao'y mapapahamak. Kaya si Ezekiel ay dapat umasal bilang tagapagbantay sa pamamagitan ng pagbibigay ng warning o ng babala. Na dapat itigil ng mga tao ang mga kasalanan o ang mga kasamaan dahil kung hindi, silang lahat ay mamamatay. Kaya nga, bawat minister ay isang tagapagbantay. Dapat niyang bantayan ang mga kaluluwa ng mga tao at kaniyang hipan palagi ang trompeta ng Ebanghelyo ni Kristo. At dapat niyang bigyan ng babala ang masasama na sinasabi ng ating text, manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mamamatay? O sambahayan ni Israel. Sa ating pag-aaral, mga kapatid, bigyan nawa tayo ng kaunawaan ng Diyos. Ating matutunan, malaman, maintindihan ang ating susing talata. Sa verse 11,
Ang ating paksa ay ang pagsisisi ng masama ay nakalulugod sa Diyos. At sa ilalim nito, ibibigyan natin ng pansin ang 3 punto. Ang una, ang kahulugan. Pangalawa, ang panawagan o pagtawag. At ang pangatlo, ang panunumpa. Tingnan natin ang ating unang punto. Ano ang kahulugan ng ating susing talata? Sabi, hindi nalulugod ang Diyos sa kamatayan ng masama. Hindi dahil siya, ngunit dahil siya ay mabuting Diyos, titiyakin niya na kanyang maisa sa katuparan ang kanyang hustisya. Hindi niya ito ikinalulugod. Kumbaga, idineklara pa rin niya ito. At iyon ay dapat nating tandaan na kahit na sa kanyang kabutihan, hindi niya kailanman iaatras o iuurong ang kanyang katuwiran o ang kanyang kabanalan. Tiyak, sigurado na ikalulugod ng Diyos ang kamatayang ito bilang parusa sa kasalanan dahil ito ay pagpapakita ng kanyang katarungan. Alam nating lahat na ang Diyos ay may banal na kasiyahan. Hindi ang masama ay hindi tumalikod dahil iyon ay hindi nakalulugod sa Kanya, kundi ang kahulugan ng wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama ay Kaniyang itinapon ang masama na hindi tumalikod sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Ang Diyos ay nalulugod sa buhay ng masama kung siya ay tumalikod. Tumalikod sa kanyang masasamang lakad, masasamang gawi, sa kanyang mga kasalanan. Ibinibigay ng Diyos ang kaloob na ito ng pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa sino mang kaniyang maibigan. At ipinagkakaloob niya ito sa kaniyang mga hinirang o sa kaniyang mga pinili dahil lamang sa kaniyang dalisay at makapangyarihang biyaya. Ang sino mang tumalikod sa kaniyang mga kasalanan ay mabubuhay. Hindi dahil siya ay tumalikod sa lahat niyang mga kasamaan. Dahil iyon ay hindi kailanman makapagbibigay sa kanya ng buhay o makapagpapapawi ng kanyang mga kasalanan dati. Kundi dahil ang Diyos ay nalulugod sa kamatayan ng masama na tumalikod sa kanilang lakad at dahil pinawi niya ang kanilang kasamaan dahil sa kanyang walang hanggang kahabagan na kanyang ipinamalas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama. Hindi nahinto dun eh. May sumunod. Kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Kaya ang mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, sila yung sinasabing at mabuhay. Ibig sabihin, nakilala siya ng mga taong ito
nakilala natin siya, na siya na tanging tunay at buhay na Diyos. At si Jesucristo na kanyang tanging anak o kaisa-isang anak o ang kanyang bugtong na anak na kanyang isinugo upang tayo ay kanyang hanapin at iligtas. Tayo'y tinawag upang luwalhatiin siya. Luwalhatiin siya ngayon, bukas, at magpakailanman. At tayo'y magalak parati sa Kanya na atin siyang susundin ang Kanyang mga ipinag-uutos at siya'y ating mamahalin, siya'y ating paglilingkuran sa ating buhay bilang mananampalataya na siyang ating pasasalamat sa Kanya. Yan ang kahulugan ng ating susing talata. At ang pangalawa, ang pagtawag, tiyak na ang Diyos ay tapat sa panawagan o pagtawag na Kanyang ibinibigay sa mga makasalanan upang magsisi. Sabi, manumbalik kayo. Yun ang call. Manumbalik kayo. Manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad. Yun ang ibig sabihin ng pagsisisi, hindi ba? Ang pagtalikod sa masasamang lakad. Dito'y iniutos ng Diyos na siyang ating gawin, na kanilang gawin ang pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Manumbalik kayo. Manumbalik kayo. May urgency. Magmadali ka. Bilisan mo. Huwag mo nang patagalin pa. Sa saway ng Panginoon ay manumbalik ka mula sa iyong masasamang ginagawa. At iyon ay hindi mo mapahihindian kapag iyon ang ninais niya. Kapag iyon ang ginusto ng ating soberanong Diyos na manumbalik ka. Sigurado iyon na ikaw ay babaling at manunumbalik sa Kanya. Yun ang tinatawag nating sa tulip na irresistible grace. Nilinaw ng Diyos sa ating teksto na hindi lahat ng tao ang tinutukoy niya. Tunay na ang mga pinili ay ang mga makasalanang nagsisi o nagsitalikod sa kanilang lakad. Sinabi ng Diyos sa kanyang mga pinili, sapagkat bakit kayo mamamatay o sambahayan ni Israel? Ito ang katotohanan na hindi ipinapahayag ng Diyos ang kanyang pangkalahatang saloobin sa buong sanlibutan o sa buong sangkatauhan. Sa katunayan, sa ating key verse, sa ating key text, hindi lahat ng sangkatauhan ang tinutukoy ng Diyos na magsisisi o tatalikod. At pagka nabasa natin to, ngayon na ating itong pinag-aaralan, naway hindi maging mahirap para sa atin na makita na hindi lamang ang no universal, kundi pati na rin ang no offer at all. Ang verse 11 ay hindi tumutukoy sa lahat sa sanlibutan ni iniaalok man sa tao. Panawagan ito, hindi ito offer. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa sambahayan ni Israel. Ang sambahayan ni Israel ay ang iglesia sa lumang tipan. At ito ang mga taong
ang kamatayan ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Hindi niya hahayaan na sila'y hindi makapagsisi ng kanilang mga kasalanan at makaligtas sa paghatol. At sa kaniyang mabuting kaparaanan, sila'y pinagkalooban ng biyaya ng pagsisisi at pananampalataya kay Kristo lamang. Nung narinig natin ang mabuting balita ng Diyos, ang call, ang panawagan, ang command, repent and believe the gospel. Yung ating pagsisisi na ginawa, yung ating pagsampalataya kay Kristo na ating ginawa, yun ay biyaya ng Diyos sa atin. Yun ang tanong. Kung ang Diyos ay nagsasalita tungkol sa kanyang iglesia, bakit niya sila tinawag na masama? Ang sagot, dahil ang propesiyang ito ay isinulat pagkatapos mangyari ang pagtalikod ng Israel bilang isang bansa. At sa lahat ng bahagi ng kasaysayan ng mga hari, ang bansa ay naging napakasama. Sila'y lumalabag sa bawat kautusan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. At dahil sa kanilang kasamaan, ang natitira sa bansang Israel ay kinuhang bihag ni Nebuchadnezzar. Ang bayan ng Diyos ngayon dito ay nanlulupaypay sa pagkabihag sa Babylonia. Ngunit gayunpaman, ang Diyos ay may napiling natira o nalabi sa mga bihag. At sila ang mga tinawag ng Diyos na magsisi sa pamamagitan ng propetang si Ezekiel sa sumisigaw na nangangaral na nagsasabi, manumbalik kayo! Manumbalik kayo! Manumbalik kayo kay Kristo! Manumbalik kayo mula sa inyong mga masasamang lakad. Tanging si Kristo lamang ang makakagawa para sa iyo nang hindi mo magagawa para sa iyong sarili. Na hindi mo malalabanan ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong sariling lakas. At hindi mo mababago ang iyong makasalanang kalikasan. At hindi mo kayang panumbalikin ang iyong sarili sa kadalisayan at kabanalan. Meron lamang nag-iisa, isa lamang, at ang makakagawa nito para sa iyo, para sa akin, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa iyong pagtalikod, sa iyong mga kasalanan ay tumungo ka, magtiwala ka kay Kristo lamang. Iyan ang kanyang panawagan. Pangatlo, ang panunumpa. Sinabi ng Panginoong Diyos, isinusumpa niya, na sa pamamagitan ng dalawang bagay na hindi nababago, na kapwa imposibleng magsinungaling ang Diyos. At ito'y upang magkaroon tayo ng malaking kapanatagan. Nasa atin ang kasulatan, mga kapatid. Na ibig sabihin, nasa atin ang pagsalita ng Diyos. Kung nasa atin ang salita ng Diyos, naririyan, nakasulat ang mga pangako ng Diyos sa atin. At dahil hindi siya makapanunumpa sa mas dakila o mas mataas kaysa sa kanya, ginawa niya ay nanumpa siya sa kanyang sarili. Hindi ba sinabi niya? Muli balikan natin yung ating key text.
Doon sa verse 11, look at our text. Sabi niya, kung paanong buhay ako. Tinanong ng sambahayan ng Israel sa verse 10 kung sila'y mabubuhay. Bagamat sila'y nagsisi, ang sagot ay oo. Muli sabi ng Diyos, kung paanong buhay ako. Kung kaya'y ang mga tunay na nagsisisi ay mabubuhay din. Sapagkat ang kanilang buhay ay nakatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Ang Diyos, sa panawagan niya sa kanila sa pagsisisi, ay inihayag din niya ang kanyang biyaya, ang kanyang partikular na biyaya. Sa ating text, ang sabi, sabihin mo sa kanila kung paanong buhay ako. Sabi ng Panginoon, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Dito'y binibigyang diin ng Diyos ang partikularidad ng kanyang biyaya. Na sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mahalagang salita, rito hindi niya sinabi, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, period. Tapos na doon. Sa halip, sinabi niya, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at ano? Mabuhay. Dito'y inihayag ng Diyos ang isang napakadakilang pag-ibig para sa pagpapanumbalik sa mga masasamang tao. Ito'y hindi isang pag-ibig para sa lahat sa masasamang tao. Sapagkat ang mga pinili lamang ng Diyos, ang mga dinala niya sa pagsisisi. Sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang biyaya, na kapag pinanumbalik sila ng Diyos, sila ay talagang manunumbalik. Maging maliwanag nawa sa atin ang Ezekiel 33 ay hindi nagtuturo ng isang universal na biyaya ng Diyos na nagnanais ng kaligtasan ng lahat ng tao. Nakabilang ang mga napahamak, nakabilang ang mga reprobate. Bagkus, ang Ezekiel 33, ito ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay soberanong Diyos na kanyang ginagawa. Sinabing sovereign ng Diyos. Ang ibig sabihin, kanyang ginagawa ang anumang kanyang maibigan o magustuhan. Muli ang tanong kanina sa ating introduction, aking binanggit ang katanungang, may pag-asa ba ang mga makasalanan o ang masasamang tao sa isang banal na Diyos? Ang sagot ay oo. Sa paraan ng pagbabalik loob. At dooy mararanasan ng masama na ang Diyos ay maawain at mapagbiyaya, na siya ay saganang nagpapatawad kung siya na taong masama ay manumbalik, tumalikod sa kaniyang masasamang lakad.
Ang totoo, ito ang totoo na tinuturo ng kasulatan na ang mga pinili o mga hinirang ay ang mga masama na nanumbalik. Samantalang ang mga itinakwil o mga napahamak o ang mga reprobate ay ang mga masama na hindi nanumbalik sa Panginoong Diyos. Dapat nating tandaan na ang ating pagsisisi ay gawa ng biyaya ng Diyos. Kaya wala sa atin ang credit dahil sa tayo ay nagsisi sa ating mga pagsuway, sa ating paglabag. Kundi ang lahat ng credit o ng kaluwalhatian ay tanging sa Diyos lamang. Lahat ng ito, mga kapatid, ay patungkol sa krus ng Kalbaryo, na kung saan doon na pako, na bayubay, namatay ang ating Panginoong Hesus. Dahil dun sa kanyang ginawa, tayo nakaligtas, nakatakas sa hatol ng Diyos, sa kaparusahan, sa kamatayan na nakalaan dapat sa atin. Ngunit siya, ang ating Panginoong Hesus, inialay niya ang kanyang buhay, ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Kaya wala sa atin kahit kaunti na credit o kaluwalhatian. Tanging sa Kanya lamang ang lahat ng kaluwalhatian. Ang ating kaligtasan ay hindi nakabatay sa magagawa natin, kundi ang ating kaligtasan, ang lahat sa ating kaligtasan na natamo ay nakabatay lamang sa ginawa ni Kristo para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, salvation is of the Lord. Amen. Tayo manalangin sa Diyos.